Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikasampung kabanata ng Kawikaan at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Ang ikasampung kabanata ay ang unang bahagi ng ikalawang seksyon ng libro ng Kawikaan. Bawat kabanata o bawat seksyon ng Kawikaan ay may iba't ibang tema. Masasabi po natin na mga kabanatang ito ay pagpapaalala ng isang ama sa kanyang anak. At sa chapter 10 ay makikita po natin na hindi na ayon sa talata ang bawat na isusulat bagkus ay kada pangungusap na. Mapapansin natin na tila walang ugnayan ang unang pangungusap at ang sumusunod pa, kung kaya mahirap na hati-hatiin ito sa talata. Halimbawa, sa kabanatang ito ay mayroong 32 na mga bersikulo, ngunit paano natin hahati-hatiin ito ayon sa talata? Dahil ang bawat pangungusap ay maaari lamang na pag-usapan ng mag-isa. Ang mga salitang ito ay mga kawikaan na maaaring mangusap sa bawat isa. Ibig sabihin, ang chapter 10 ay ibang-iba kumpara sa mga kabanata 1 hanggang 9. Mula chapter 10 hanggang 22, mapapansin po natin na ang bawat kabanata ay ayon sa mga pangungusap at naipapakita ang pagkakatulad o kaya pagkakaiba sa bawat pangungusap. Lahat-lahat ay mayroong 375 na mga bersikulo mula chapter 10 hanggang 22. Sa Hebreo, ang salitang Solomon ay mayroong numerical value na 375. Tulad ng bilang ng mga salita na kanyang ginamit mula chapter 10 hanggang chapter 22, 375. Ngunit kailangan nating tandaan na hindi lahat ng mga kawikaan na naisulat dito ay talagang naisulat ni Solomon. Ngunit ang karamihan nito ay ayon pa rin sa dunong na nagmula kay Solomon, kung kaya nailagay sa mga iba't ibang kabanata. Sa ikalawang seksyon mula chapter 10 hanggang 22, may maaring mga manunulat na gumawa ng kompilasyon ng lahat ng ito. Ang chapter 1 to 9 ay isang seksyon. Chapter 10 to 26 ay ikalawang seksyon. At sa mga kabanatang ito ay mayroong 375 na mga bersikulo. 375 bersikulo.
Sa dami ng mga bersikulong na itala dito, napaka-imposible na makapagbulalas ka ng higit 300 na mga pangungusap sa pakikipag-usap sa isang tao. Nagbabahagi lamang po siya ng mga kataga sa Cantonese, mga Chinese saying. Mula sa ating pagkabata, ang ating mga magulang ay naghahatid o kaya nagbabahagi ng mga kawikaan sa kanilang mga anak. Halimbawa, sa kanila, pagdating sa Mainchik ay mayroon silang kawikaan nang ibig sabihin ay kung hindi mo masusundan ng agaran ang karamihan ng tao, ikaw ay mawawala. Ibig sabihin, kung hindi mo makuha ang isang bagay agad-agad, ang iyong pamilya ay maaaring mawala o mawalan. Hindi po ako sigurado kung sa inyong pamilya ay may kanya-kanya din kayo mga kawikaan o mga kasabihan sa inyong mga pamilya. Kung tutuusin ay aking hinahangaan ang aking ina at siya'y namatay noong 1992. Siya'y namatay sa gulang na 92. Ang aming pamilya ay napakahirap, ngunit inasahan niya ang lahat sa amin ay mag-aral ng mabuti. Kaya mula nang ako'y bata pa ay nakilala ko na ang Panginoong Hesus. Mula pa nang ako'y bata ay alam ko na ang pamumuhay ng ayon sa katuwiran at ayon sa kamangmangan. At kalaunan ay nagsimula na ding mag-aral at magtrabaho ang aking mga kapatid. Ang aking ina ay hindi ganon nag-aalala sa aming lahat dahil alam niyang nakapagtanim siya ng mabuting butil ng mga pangangaral sa amin. Ngunit naalala ko pa nung ako'y bata pa dahil sa kasalatan sa pera ay nag-away ang aking mga magulang. Kami ay 9 na magkakapatid kung kaya malaking problema ang pera. Napakahirap ng panahon na iyon, lalong-lalo na pagkatapos ng digmaan. Ngunit pinilit ng aking ina na ang lahat ay dapat na makapag-aral at makapagsimba. Kaya sa aking pagbabasa ng ika-10 kabanata ng Kawikaan ay aking naaalala ang aking ina. Kung paano nga ba mabuhay ng ayon sa katuwiran at paano ang buhay ng mga mangmang. Pinapakita nito ang buhay ng aking ina. Simulan na po nating aralin ang kabanatang ito. Maaari po nating tignan ang PowerPoint pero baka in Chinese. Ang kabanatang ito ay tungkol sa maliliit na mga tema kung kaya may hirap hanapin ang pinakapangunahing tema.
Ang buhay ng karunungan, naroon ang proteksyon ng Panginoon. Yun po ang pamagat ng kabanatang ito. Sa mga verses na ito ay makikita po natin ang pangunahing tema na ito. Sa verse 29, sabi po dito, si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid. Ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Dito makikita po natin ang kahalagahan ni Yahweh. Sa verse 3, 27, 22 at 29, sinasabi dito ang pangalan ni Yahweh, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Yahweh sa buhay. Ang Diyos ay sa taas natin at siya ay kasama natin. Siya ay higit sa atin, ngunit siya ay kasama natin. Huwag po nating isipin na ang ating buhay ay malayo o kaya ay baliwala sa Panginoon. Kung kaya kailangan nating mabuhay ng may banal na takot sa Kanya. Higit po dapat nating maunawaan ang Kanyang mga salita at ang Kanyang kalooban. Nang nagsulat ako ng thesis sa aking PhD, ay nakapagbasa ako ng iba't ibang mga sulatin ng mga theologians na Aleman, German theologians. Sa kanilang pag-aaral ay para lamang silang mga scientist dahil hindi naman talaga nila kilala ang Panginoon. May iba't iba silang mga pananaw pagdating sa salita ng Diyos. At tila hiwalay ang kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ngunit di tulad ng mga makatwiran na sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos ay pinapamuhay din nila ang mga ito. Kung tutusin, maraming mga Kristiyano ang ganito. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit ang kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi talaga nila ipinapamuhay ang mga ito. Puro nasa isip, nasa utak lamang ang salita ng Diyos at hindi ito isinasabuhay. Ang taong puno ng karunungan ay ibang-iba sa taong mangmang. Ang marunong ay nag-iisip at nagninilay-nilay. Kanilang tinitignan ang kanilang buhay ayon sa pananaw ng Diyos. Ayon sa pananaw ng banal na salita ng Diyos. Ganito po ang karunungan. Kasabay nito ay ang pagkakaroon ng paggalang o banal na takot sa Diyos. Sa ating buhay ay dapat po nating ipamuhay ang karunungan ng Diyos at ang pagkakaroon ng banal na takot sa Kanya upang tayo ay maging integrated o kaya buo. Ang ating pagrarason at pag-iisip ay dapat na may kasamang banal na takot sa Diyos. Dapat po nating pangunahan ang ating buhay ayon sa ganitong direksyon. Gayong sa ating buhay ay nakakaharap tayo ng iba't ibang mga may hirap na bagay o kaya pagpapahirap, dapat pa rin po tayong mamuhay ayon sa katotohanan ng Diyos at maging makatwiran. Sa ating pagbabasa o sa inyong pagbabasa ng chapter 10, nabanggit po dito ang tungkol sa marunong na anak. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang at mayroong banal na takot sa Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ang matalinong anak ay makatuwiran na agad.
Ngunit ang sinasabi ng Biblia, dapat po tayong maging matalino at makatuwiran din. Dito ay magiging buo po tayong tao. Sa paghahati-hati natin ayon sa talata ng mga verses na ito ay mauunawaan nating maigi ang tema ng kabanatang ito. Kailangan po nating hanapin ang umpisa at ang dulo ng mga verses sa bawat talata. Ang konsepto ng matalinong tao ay mula verse 1 to 5. Ito ay isang talata, isang seksyon. Ang sentro o ang pinakatema nito ay kung ano nga ba ang karunungan. Sinasabi dito na ang karunungan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos at hindi puro pera lamang. Sino ang mga taong makatutulong sa atin? Hindi pera, hindi kayamanan. Pagdating sa mga taong may sakit, hindi dahil may pera sila ay mapapagaling na sila. Ngunit ang karunungan ng isang tao ang siyang makapagliligtas sa kanya mula sa kamatayan. Ibig sabihin nito, si Yahweh lamang ang makapagliligtas sa atin sa kamatayan. Hindi hahayaan ng Diyos na magutom ang mga makatuwiran. Katulad ito ng nabanggit sa verse 27. Kung kaya wag po dapat tayong maging ganid pagdating sa mabilis na pera o mabilis na pagyaman. Halimbawa ay nais nating magkaroon ng kayamanan, manalo sa sugal. Alam nyo, noong nakaraan ay mayroong Kristiyano nagsabi sa akin na sa tuwing siya ay pumupunta sa pagsusugal, siya ay nananalangin bago siya tataya. Ito ay hindi tama, hindi ito paraan ng makatuwiran. Kung tutuusin ay ginagamit niya lamang ang Panginoon para sa kanyang sariling kapakanan. At dahil dito ay nagdusa na lang din siya. Sa verse 1 to 5, ito po ay tungkol sa pagpapaalala ng isang ama sa kanyang anak. Sinasabi niya sa kanyang anak kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matalinong anak. Naniniwala ako na hindi ito sinasabi sa isang binata, bagkus ay sinasabi sa anak na lalaking may asawa na at may anak na rin. Dahil kung ikaw ay may asawa at anak na, nais mo na magkaroon ng stable na buhay, nais mo na mapagpala ang iyong mag-anak. Maaaring nais mong kumita ng mas maraming pera para sa pamilya. Ngunit ang ama dito, ang una niyang pagpapaalala ay ang wag magkaroon ng pera
dahil sa kasalanan, bagkus ay magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Sa ating pagkakayod, sa ating pagtatrabaho ay magkakaroon po tayo ng pera. Magkakaroon tayo ng kayamanan. Ngunit kung ikaw ay matutulog, pagdating sa panahon ng pag-ani, ikaw ay kahihiyan lamang sa pamilya. Dito ay nakikipag-usap ang manunulat sa lahat ng mga kalalakihan na ganap ng lalaki, may asawa na at may mga anak. Ngunit para sa akin, sasabihin ko na kung ito ay ibabahagi lamang para sa mga taong may asawa at anak na, maaring huli na ang lahat. Naalala ko pa nung ako'y bata pa, nang tinuturuan ako ng aking ina tungkol sa maraming mga bagay, ay pinapakinggan ko lamang siya at hindi ito binabalewala. Kung kaya dapat po nating bigyang kahalagahan o kaya prioridad ang pakikipag-usap sa ating mga magulang, sa ating mga anak at ibahagi sa kanila ang mga dunong na ito. Ito po ang unang section ng kabanatang ito tungkol sa buhay ng isang makatwirang tao. Kailangan niyang umasa sa Diyos at magkaroon ng banal na takot sa Kanya. Ikalawang talata ay sa verse 6 to 11. Sa verse 6, nabanggit dito ang bibig ng masama. Makikita po natin dito sa mga bersikulo na ito ay tungkol po sa bunganga o bibig ng masama. At makikita po natin ang iba pang mga verses na katulad nito. Makikita po natin ang mga pulang marka sa screen. Ang chapter 10 ay halos puro tungkol sa pananalita. Mayroon pong 32 mga bersikulo sa kabanatang ito. At kailangan po nating hanapin ang paulit-ulit na mga tema sa kabanatang ito. At mapapansin po natin na ang isang pinaka nababanggit ay ang tungkol sa pananalita. Kung tutuusin sa verse 6 to 11 ay makikita po natin ang salitang bibig ng masama sa 2 bersikulo. Ibig sabihin, ang kasamaan ang siyang bumabalot sa kanilang mga bibig. Ibig sabihin, sa tuwing sila ay nagsasabi o kaya ay nagsasalita, ang kasamaan ay lumalabas lamang sa kanilang mga bibig. Ang lahat ng salita ng masama ay lumalabas sa kanilang bibig. Hindi ganoon kadali na makilala natin ang isang tao, ngunit mula sa kanilang pananalita, sa mga salita na kanilang sinasabi ay maaari nating maunawaan ang isang tao. Maaari nating maunawaan ang laman ng kanilang mga puso. Dahil kahit anumang sabihin nila ay siyang nasa loob nila o kaya nasa puso nila.
Kung ikaw ay isang matalinong tao, kahit anumang sabihin mo ay lalabas itong bilang matalino. Dito natin mauunawaan na mula sa pananalita ng isang tao ay makikita natin kung ano man ang nasa kanilang puso. Sa Hong Kong ay madalas makakakita po tayo ng mga taong mahilig magsabi ng mga sumpa, nagmumura, at masasabi natin na maaaring kultura na ito dahil sa kanilang pamilya. Mapapansin natin na maging ang mga mayayamang tao, marahil ay nagsasabi din ng mga masasamang salita. Maaaring sa kanilang buhay ay hindi rin sila natrato ng tama kung kaya naman ganitong masasamang salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ngunit paano naman pagdating sa mga makatuwirang tao? Sa verse 11, sabi po dito, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Masasabi kong ito ang isa sa tema ng kabanatang ito. Ang mga bukal, patuloy lamang ang pag-agos ng tubig mula dito. Kung kaya sinasabi dito o kaya inahalin tulad ito sa bibig ng matuwid. Lumalabas lamang ang mabubuting salita dahil mayroong kapayapaan sa kanilang puso. Nakapagsasabi sila ng salita ng pagpapala at kung tutusin ito ay mga salita ng puno ng buhay. Ang mga ito ay mga salita at simoy na nagmumula sa puno ng buhay. Sa verse 9 ay isa ding mahalagang punto. Ang verse 6 at 11 ay may pagkakatulad. Ang verse 8 to 10 ay halos magkatulad o kaya tila nangungusap sa bawat isa. Nabanggit po dito ang bibig ng mga masasama. Minsan ang mga Cantonese ay maaaring maririnig natin na masama kung makipagsalita. Mayroon silang ginagamit na salitang PK. At ito'y masamang salita. Ang ibig sabihin ng PK ay ang madapa, mahulog, at masira ang buhay. Paano po natin maiiwasan ang ganitong uri ng buhay? Kailangan po nating panatilihin ang salita at karunungan ng Diyos sa ating mga buhay o sa ating puso. Kailangan po nating alalahanin ang mga pangangaral ng Panginoon at maging ng ating mga otoridad. Sa verse 9, ang namumuhay ng tapat ay pinag-aarian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Kahit na may mga pagsubok sa buhay, ay maaari pa rin po tayong gumawa ng mga tamang desisyon. Dito ay mauunawaan natin kung ano ang nais ng Panginoon na ituro sa atin sa mga pagsubok na ito. Ngunit kung tayo ay malayo sa Diyos, sa ating pagharap ng mga pagsubok na ito ay madatapa lamang tayo.
Sa verse 7, dito sinasabi na ang pag-aalala sa mabuting tao ay mabuti, ay makatuwiran, di tulad ng sa mangmang. Ang mga mangmang ay makakalimutan lamang. Ikatlong talata, verse 12 to 21. Masasabi ko na ang ikatlong talata at ang ikaapat na talata ay magkaugnay. Ito ay tungkol pa rin po sa epekto ng kung anumang lumalabas sa ating mga bibig. Verse 12, sari-saring kaguluhan ang bunga ng pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Ang ibig sabihin ng pumapawi sa Biblia o sa tekstong ito ay ang pagtago. At sa verse 18, ang ang ibig sabihin po nito ay ang mga taong tila nagsasabi ng mabuti ngunit sa totoo lamang ay naninira ng iba. Maaaring nagsasabi sila ng isang bagay ngunit sa kanilang puso ay iba din ang laman nito. Ako ay nakakilala ng mag-asawa. Masasabi ko na ang asawang lalaki ay laging naisipan ng mali. Sa tuwing nagkokomento ang asawang babae ay makikita ko na ang asawang lalaki ay nais niyang depensahan ng kanyang sarili. Ngunit nakikita ko na sinusubukan ng lalaking ito na wag nang magpaliwanag dahil ayaw niyang magkaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Masasabi ko na ito ay isang pagpapakita ng karunungan, ngunit sa isang banda ay naaawa ako sa kanya dahil sa paulit-ulit na pag-iisip ng mali ng kanyang asawa. Dahil hindi siya makapagsalita ay nananahimik na lamang siya. Ngunit pagdating sa buhay mag-asawa, napaka-importante na magkaroon ng komunikasyon at pag-usapan ang totoo nating emosyon. Magpatuloy po tayo. Nais ko rin pong sabihin ang sa verse 17. Ito po ay tungkol sa buhay ng makatuwiran.
Para sa mga makatwirang tao, maaaring hindi sila ganoon kayaman, ngunit mayroon silang magandang buhay. Di tulad ng mga mangmang o kaya ng masasamang tao na ang kanilang kayamanan ay magdadala lamang sa kanila sa masamang sitwasyon. Ang anumang kita o ani nila ay magdadala lamang ng kaparusahan sa kanila dahil sa kanilang kasalanan. Bakit ito sinasabi ni Solomon? Dahil nais ni Solomon na wag lamang tayong nakapokus sa kayamanan. Ngunit kung matatandaan po natin, si Solomon man din ay mayamang hari. Napakayaman niya dahil napakaraming mga bapor ang dumadating sa kanyang kaharian upang magdala ng mga kalakal, ng mga materyales, ng mga kayamanan. Si Solomon ay napakayaman, ngunit kanyang napagtanto din kung ano ang hindi magandang epekto ng sobrang kayamanan. Sa dalawang talata na ito, makikita po natin sa verse 29, verse 29, 30, 31, 32, ito po ay tungkol sa makatwirang tao. Masasabi ko na ang mga ito ay echo ng kung anong nasabi sa unang seksyon. Ang mga matuwid na tao ay masiyahin at puno ng pag-asa. Sila ay may pag-asa na pakikinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin at sasagutin ng Diyos ang bawat nilang mga problema. Kung tutuusin, ang lahat ay posible sa Diyos dahil siya ay totoo. Verse 32. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Alamin kung ano ang katanggap-tanggap. Palaging angkop. Hindi ito ibig sabihin na kung ano mang sabihin natin ay nakapagpapasaya ng iba, bagkus ay nakapagpapasaya sa Diyos. Ang buhay na nasa Diyos ay alam kung ano angkop, mainam at nakapagbibigay tuwa sa Panginoon. Di tulad ng mga mangmang na ang kanilang buhay ay puro lamang tungkol sa kasamaan. Ang mga matuwid ay hindi magdurusa. Sila ay mananatili sa kanyang dako, di tulad ng masama na kung saan-saan matutungo. Yun po ang sabi sa verse 30. Kung kaya naman ang paraan ng Diyos ay ang paraan upang makapanatili sa kanyang pagpapala. Kahit na tayo ay humarap ng mga problema, ng mga pag-atake, ngunit dahil ang Diyos ay ang ating kanlungan, ito ang ating magiging proteksyon at kublihan.
Ibig sabihin, ng banal na takot sa Diyos ang siyang kanlungan natin sa buhay. Sa verse 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Halimbawa, kung nakikita mo ang iyong buhay na punong-puno at napakayaman, napakasagana, maaaring ang iyong buhay ay hindi magiging malusog. Ngunit kung pipiliin mong magkaroon ng banal na takot sa Diyos, siya ang magbibigay ng kapayapaan at kasaganaan sa atin. Siya ang magbibigay ng kalakasan upang ating makita kung paano nga ba dapat tayo mamuhay. Kung nais mo lamang mabuhay ayon sa kasiyahan o puro hayahay lamang, masasabi ko na ito'y panandalian lamang. Parte ng buhay ang pagkakaroon ng mga problema o kaya ng mga pagsubok, dahil dito natin makikita maging ang kahalagahan ng pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Tayo ay magiging mas mapagpakumbaba, tayo ay magiging mas totoo at magkakaroon ng pag-uudyok na magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Naway pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Mga kapatid, tayo ay tumayo at purihin ang Diyos gamit ang ating mga bibig.
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Dati kami ay nasa kasalanan at lumalakad sa kasamaan. Sa aming pag-iisip, pananalita, kami ay makasalanan. Ngunit kami ay nagpapasalamat sa iyong kaligtasan. Dahil sa iyong habag at biyaya, kung kaya naman kami ay nagpabago. Ngayon kami ay nagkakaroon ng taingang nakikinig sa iyo. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong kabutihan. Mga kapatid, tayo ay naging makatuwiran dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Hinayaan niya tayong lumakad sa katuwiran. Noong nakaraan ay puro tayo kasalanan, ngunit binago na tayo ng Diyos. Kung kaya naman tayo ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang pagpapabago sa ating buhay. Dati tayong sakim at puno ng kasamaan, ngunit tayo ay napabago. Magbigay tayo ng pasasalamat sa Diyos. Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ang lahat ay dahil sa iyong kabutihan, kung kaya kami ay hindi na tulad ng dati. Ang aming buhay ay tulad ng itim na papel. Ngunit dahil sa iyo ay nakita namin ang kaliwanagan at nakita namin ang daan palabas sa kasamaan. Kung kaya sa pagkakataon na ito, atin pong hingan ng tawad sa Diyos ang ating pananalita siyasatin natin ang ating mga puso at umiyak sa Diyos. Hilingin sa Kanya na siya'y pumunta sa ating puso at siyasatin ang ating puso. Hilingin natin ang habag at biyaya ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi dito sa verse 11 na ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay. Tayo ay bukal ng buhay. Kung kaya wala dapat dalawang uri ng tubig ang lumalabas mula sa atin o kaya ay dumadaloy mula sa atin. Maaaring noong nakaraan ay gustong-gusto nating nagsasabi ng mga negatibong salita, mga salitang nag-aakusa o kaya nananakit ng iba, mga sumpa, masasamang salita. Nagmumura. Kung ganito po tayong uri ng tao dati, hingan po natin ito ng tawad sa Diyos at hilingin natin sa Kanya na Kanyang linisan ang ating mga bibig at naway mga salitang nagpapalakas ng loob at nakatutulong lamang ang lalabas sa ating bibig. Panginoon, narito kami humihingi ng kapatawaran, iyong linisan ang aming mga bibig at dila upang kami ay maging bukal ng buhay.
Panginoon, sinusuko namin ang aming mga bibig sa iyong mga kamay. Lalo na para sa mga ina, ay mayroon kami mataas na standard pagdating sa aming mga anak at sa aming pananalita ay nagiging masyado kami masungit o kaya kung ikaw ay isang otoridad sa iyong pamilya, maaring minsan ay nagsasalita ka ng mga bagay na iyong pinagsisisihan. Ngayon, atin pong isuko ang ating mga bibig at dila sa Panginoon. Sabihin po natin ang panalangin na ito. Panginoong Hesus, naway patawarin mo ang kapaitan sa aking puso at maging ang kawalan ng kapatawaran. Panginoon, hindi ito ang bagay na nais ko. Ngunit sadyang lumalabas ang mga salitang ito mula sa aking bibig. Kung kaya, Panginoon, naway patawarin mo ang aking bibig, patawarin mo ako, Diyos, dahil ako ay nagsasalita laban sa salita ng Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Linisin mo ang aking puso upang ako ay maging bukal ng buhay. Upang ang tubig na dadaloy dito ay mga positibong salita. Dahil ikaw, O Diyos, ay Diyos ng pag-ibig. Panginoon, pagalingin mo ako at tulungan mo ako. Panginoon, kailangan ko ang iyong presensya sa aking puso. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Panginoon, kailangan ka namin. Tulungan mo kami, O Diyos. Hulmahin mo ang aming buhay upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyo. Kami ay dumudulog sa iyo at nais namin sabihin na nais naming maging makatwiran at matalinong tao, tulad ng binahagi ni Pastor HK nang siya ay bata pa. Ang kanyang ina ay nagbahagi na ng mga salita ng karunungan sa kanya, kung kaya naman ngayon ay naibabahagi niya pa rin ang mga karunungan ito. Ganon din sa aking mga magulang. Laging sinasabi na dapat nating mahalin ang ating mga magulang, igalang ang mga magulang. Mula bata ay ako na nabubuhay ayon dito. Kaya hanggang sa aking paglaki ay naroon ang pagmamahal at paggalang sa aking magulang at mga kapamilya. Sa verse 8, sabi dito, magandang payo ay tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas na mangmang na masalita. Kung tayo po ay handang tumanggap ng mga dunong o ng mga pangaral, tayo ay magiging mabuti.
Ngunit kung tayo ay hindi makikinig, ang ating buhay ay magwawakas lamang sa kapahamakan. Ngayon ay maaari po tayong humanap ng kapares at maaari nating ibahagi kung ano yung mga bagay, kung ano ang mga bagay na ayaw mong pakinggan kahit na ito ay nakatutulong sa iyo. Panginoong Jesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay sa amin ng tengang nakikinig. May mga pagkakataon na ayaw naming tumanggap ng mga pagpapaalala at pagtuturo sa iba. Napakahirap sa amin na tanggapin ang mga ito. Naroon ang pag-iisip na ang taong nakikipag-usap sa amin ay hindi namin otoridad at walang karapatan na sabihin ang mga ito sa amin. Ngunit ngayon, O Diyos, kami ay gumagawa ng desisyon bilang iyong mga likha na marunong makinig. Panginoon, kami ay naniniwala na ikaw ang naglagay ng mga taong ito sa aming buhay upang kami ay maging bukas sa pakikinig. Bigyan mo kami, O Diyos, ng bukas na isip at bukas na puso upang magbago, upang kami ay makalakad sa iyong katuwiran.
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ay iyong mga salita ang puno ng buhay. Dahil ang iyong espiritu ang siyang nabubuhay sa amin at Panginoon, aming nilalagay ang bagong tao sa aming buhay. Kami ay dumudulog sa iyo upang ang aming buhay naway maging bukas kami sa pagkakaroon ng mabuting salita. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa. Dahil, Panginoon, ang pagpapala ay nagmumula sa iyo. Panginoon, tagalin mo ang bawat pagkambala sa aming puso upang kami ay makakalakad sa iyong salita, sa iyong kalooban. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pagpapala sa pangalan ni Jesus.